Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Andito po ang inyong nanay Relly. Nagre-repair po ng pritong isda. Dahil ang nagprito po ay ang ating mga anak dyan. O kita nyo na anong nangyari sa isda. Ang nangyari sa isda ay nagtanda, durog-durog. Pero okay naman yan. At least naluto. Tapos andito po yung bahagi ng durog. Ayan. Para po yan kay Empoy. Sa aming aso na mabait. Lahat ay kaibigan. Masama at hindi ng mga tao ay kaibigan ni Empoy. Ayan. Ayan mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta? Nandito po yung isa ng ating i-repair. Kasi nadurog po siya. At hindi pa po siya luto talaga. Kaya nadurog po siya. Ngayon, balik na rin natin. Ayan. Naisisave pa po yan. Ngayon mga kaibigan. Ang ating munting kusina ni Nanay Relly. Nandito naman po yung ating kanin. Ayan, nilagay ko po dyan yung sobrang kanin kagabi at okay pa naman, hindi pa naman panis. Kaya pwede pa po yan. Kasi napakamahal po ng bigas ngayon mga kaibigan. Sobrang mahal po ng bigas. Malapit na pong mainiin yan. Tapos andito naman po yung aking nilagang malunggay. Ayan ang ating nilagang malunggay, moringa. Ating nilagang moringa para po sa kalusugan naman ng ating katawang lupa na nilikha ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating buhay-buhay ngayong araw ng linggo? Ako po ay nanood na lang sa live stream sa YouTube ng gawain po ng ating Panginoon. Kasi ganun po talaga kung minsan di pa tayo nakakarating sa mga bahay panambahan natin. Purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat sa araw na to. Maraming salamat po sa Diyos. At ngayon po kami dito sa Laguna ay parang floating po yung mga sitwasyon kasi naghihintay po kami sa bagyo. Sana nga wag na siyang dumating dito sa Laguna mga kaibigan. Kasi hindi naman po natin kailangan ang bagyo sa ating buhay. Ano po? Pero nakadepende po yan sa Panginoon kung ano po ang kanyang hihintulutan yan sa buhay natin. Kung ang bagyo ba ay pahihintulutan niya na dumating o hindi. Sa kamay po ng Diyos yan. Kung ano po ang kanyang gagawin sa bagyo. Yan mga kaibigan. Ito yung ating mga kagamitan. At ito naman po yung ating mga hugasan. Ayan. Marami na naman po tayong hugasan. Ayan. Maghuhugas po tayo pagkatapos natin magluto. Maraming salamat po sa Diyos dahil meron pa po tayong niluluto mga kaibigan. Ayan na, nagsisimula na po ang ulan dito sa amin. At nagsisimula na rin po ang bagyo yata. Kasi sabi kong ganun sa news ay 18 hours mula kagabi ay asahan na si Tito. Ang bagyo ay darating dito sa Laguna. Kaya yan po ang ating mga experience na naman sa buhay. Alam niyo po ang bagyo, hindi naman po yan nananatili mga kaibigan. Lumalagpas lang yan, dumarating, lumalagpas. Hindi naman yan mag-stay ng 24 hours sa ating lugar.
Kumbaga magpapatuloy lang yan sa pag-ihip kung saan niya gustong dumaan. At ang lahat po yan ay nakadepende po sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan ang ating isda. Ang isda natin, dalagang bukid. Bakit nga ba tinawag na dalagang bukid ang isda na ito? Wala naman tong bukid sa dagat. Ano po? Pero yan na yung binigay sa kanyang pangalan, kaya okay na yan. Takpan na po natin kasi parang hindi pa tumilamsik ang mantika. Masakit po sa balat kapag tumitilamsik ang mantika. Isa pong magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you so much po sa inyong suporta, sa inyong malasakit, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat kasi malapit na pong mag 1,000 ang aking subscribers within 70 days. Purihin po ang Panginoon na talagang may ginagawa pong himala ang Diyos sa buhay nating lahat. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko sa Lord, pag hindi ako lagay ng short videos na mga sayaw-sayaw ko sa TikTok, hindi po ako nakakakuha ng mga subscribers. Pwede po bang baguhin nyo ang tema ng aking YouTube channel na hindi po ako maglalagay ng mga pasayaw-sayaw ko dito sa social media? Kasi ako man po, kahit sa sarili ko, hindi po ako natutuwa na sumayaw-sayaw sa social media. At purihin po ang Panginoon mga kaibigan. At that time, ang ating subscribers ay nasa 200 plus lang yata o 300, ganon. At purihin po ang Diyos. Naghimala po ang Panginoon mga kaibigan. Grabe, ang Diyos po talaga ay mapaghimala. Hindi po natin kayang sukatin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. At yun, kumbaga may nangyari. May nangyari talaga na himala at maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga subscribers. Ngayon po ay nasa 870 na po yun kanina. So 130 na lang ay 1,000 na subscribers na hindi na po ako sasayaw-sayaw sa aking mga short videos kasi labag din po sa kalooban kong gawin yon. Kaya lang, siyempre gusto ko din pong makuha yung tawag dito, requirements ni YT, ang 1,000 subscribers at binigay po ng Lord yun. Kasi yun po ang aking prayer na Lord, sana kahit hindi ako maglagay ng mga pasayaw-sayaw dyan, mga patimbot-timbot ng lola dyan sa ating YouTube channel. Nawa po Panginoon ay naghimala ka sa ating YouTube channel. At yun po, naghimala ang Panginoon. Grabe. Kumbaga pagising mo sa umaga, may mga tao talaga na may malasakit sa kanilang kapwa. At may tumulong talaga po. Kayong lahat po talaga ang tumulong sa akin para po dumami ang aking subscribers. At salamat po talaga sa mga nag-promote ng aking YouTube channel. Ito pong bago kong YouTube channel na 70 days pa lang. Salamat po talaga. Salamat po. Kilala ng Diyos kung sino po kayong lahat. Kaya ang aking dalanan naman po sa bawat araw ay hiling ko po na pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi po lamang sa mga bagay na makalupa, higit sa lahat sa mga pagpapalang makalangit. Alam niyo po, kailangan talaga yung mga bagay na makalangit ang ating maranasan na biyaya mula sa ating Panginoon. Yung biyaya ng Panginoon na lahat po tayo ay makauwi sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating
pananampalataya sa Panginoon. Basta ako po ay masaya lang dahil ang Diyos po ay nakikinig sa ating mga prayer request at hindi ko na po gagawin pa yung mga magpakimbot-kimbot pa dyan sa ating YouTube channel kasi labag na labag din po yan sa ating kalooban. So, sumagot na ang Panginoon. Binigyan niya na ako ng maraming subscribers at purihin ang Diyos dahil siya lamang ang nakababatid ng laman ng ating puso, mga kaibigan. Ayan, ipakita po sa inyo ang prito. Yung amin pong isang kapamilya ang nagprito. Ngayon, hindi po niya mabuo. Kaya ni-repair ko po yan. Kahit nagkanda durug-durug po yan, yung iba, ang mahalaga po ay naluto. Ayan po yung mga part na durug. O, di po ba? Ganun lang po ang buhay. Ganun lang po ang buhay. Sa mga dinadaanan na po ng bagyo at dinaanan na, ano lang po tayo mga kababayan ko, mga kaibigan ko, stay put lang po tayo sa salita ng Diyos at sa ating pananalig sa Panginoon. Kasi kahit anuman ang gawin nating pag-iingat sa ating mga buhay o sa ating mga kabuhayan, kapag niloob na ng Diyos na mapahintulutan niya ang mga bagay na talagang kung minsan mahirap unawain, pero alam po yan ng Diyos. Kung meron man pong mga nawalang kabuhayan o tahanan, kayang-kaya pong ibalik ng Diyos ng mas higit na mas maganda pa kaysa doon sa dati. Kaya wag po tayong malungkot. Wag po nating sisihin ang Panginoon sa mga pangyayari at nangyari dahil alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Baka meron lang pong nais na ipaunawa ang Diyos sa atin, iparamdam, o baka naman kinakalabit-kalabit lang tayo ng Diyos na, huy, nakakalimutan mo na ako, balik ka na sa akin kasi malapit na akong dumating. Baka ganun nga ang mensahe ng Panginoon kasi sa panahon ito talaga marami po tayong pagkakalibangan dito sa mundo at kung minsan ay nakakaligtaan na natin ang ating Panginoon na siyang may-ari ng ating mga buhay, may-ari ng ating hininga. Kaya nagpapapansin din ang Diyos dahil ganun niya po tayo kamahal. Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. Yung mga bagay po na meron tayo, lahat po yan ay kayang ibalik ng ating Panginoon. Basta ang mahalaga, makabalik na tayo sa Diyos sa panahong ito at manatili po yung tibay ng ating pananampalataya sa Kanya, mga kaibigan. Marami pong mensahe ang Panginoon sa bagyo na nagaganap na sunod-sunod talaga naman. Ano ba ang una? Si Karina. Tapos, sumunod po, hindi ko na basta ang alam ko po, si Christine, si Leon, si Marcy, si Nika, sino pa ba? Tapos si Pipito, ilan bagyo na ba yan? 6 o 7? Grabe ano po, ayaw tantanan ang Pilipinas. At ang pinaka-kahabag talaga ay ang lugar ng Bicol at saka Cagayan, sa area po ng norte. Talaga pong sila po ang naturuhan ng bagyo, mga kaibigan. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi ang manalangin lang tayo sa Panginoon at hingin ang kanyang habag na Lord, tama na po kasi kawawang-kawawa na po ang aming mga kababayan na mula po sa kanilang mga tahanan, kabuhayan ay na laknos na. Nakita ko po yung Santa Ana, Cagayan, yung isang palaya ng mama. Kawawa naman. Natabunan na ng mga kahoy, ang lalaking mga kahoy na galing sa kabundukan yata ng Apari. At doon po ibinagsak sa kanyang mga palayan. Diyos ko po, ilang buwan kaya yun nahahakutin ang mga kahoy na yun para lang numbalik yung palayan niya. Kawawa naman. Ayan mga kaibigan, luto na po ang pritong dalagang bukid na nawarak-warak. Ayan, pagpasensyahan nyo na, hindi perfect ang pagkaluto. Ibang-iba po talaga pag hindi po tayo chef. Ayan, shout out po sa ating napaka-buting kaibigan. Ang ating kaibigang sikat
sa YouTube, si Chef Leon. Salamat po ng marami, Chef, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At nandyan po yung ating kaibigan na maganda na si Madam Life with Ro. Ayan. Hindi po kayo magsisisi at magkakamali na ang dalawa nating kaibigan na yan ay suportahan kasi sila din po yung uri ng mga tao na hindi rin po napapagod para sumuporta at tumulong po sa mga kapwa YouTuber. Ano po. At andyan po yung ating kaibigan na si Ma'am Amy. Talagang kahit malungkot ang kanyang pinagdaanan pero nagpapatuloy po. Ganun lang mga kaibigan ang buhay. At sa lahat po ng aking mga subscribers, andyan po si Doc na talaga naman grabe kasaya ang kanyang channel. Yan, sinilip ko rin po yan kahapon. Yung mga bagay na hindi ko po nagagawa nung sinimulan ko po sa ang YouTube, ay ngayon po ay nakikita ko po yung mga bagong kaibigan natin na talaga naman pong nagbibigay din ng aliw ng saya sa mga kapwa YouTuber at sa mga kaibigan. Ano po. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers, mga kaibigan, sa lahat po talaga ng nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayong araw po ay magpapatuloy po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa ating Bible reading. Ayan, from Genesis to last Revelation. Tatapusin po natin yan, loobin ng Panginoon sa kanyang habag at tulong na mabasa po natin ng buong buo ang Biblia. Ako po ay, kung pagdugtong-dugtungin talaga ay nabasa ko na rin po ang Biblia. Pero mas maganda po yun na sa simula ay babasahan ko po kayo upang sa ganon, yung mga wala pong time na magbasa dahil pagod ang katawang lupa sa paghahanap buhay. Kapag kayo po ay nakaupo at nakahiga-higa, ay pwede na po kayong makinig ng aking Bible reading at mga sharing. Ano po. Ayan mga kaibigan, pati po ang kanin natin ay luto na. Ayan po, atin na pong i-off ang ating apoy para hindi masayang ang ating gas dahil sobrang mahal din ang gas. At ngayon po ang ating nilutong dalagang bukid na prito ay okay na. Ayun yung mga mantika. Oh. Kaya po kailangan talagang minsan tissue ang nilalagay pero mas iba pa rin po yung dinidrain. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, mga kaibigan. Bye for now. God bless us all po. Amen.